Good day kapadyak! Sa video natin ngayon, checkin natin itong bagong hubs ng Mountain Peak. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Diba like na rin? Okay, so meron tayong bagong hubs ni Mountain Peak. So, chinek ko na rin sa Shopee, sa online. Parang wala naman ako nakikita na kaparehas niya. Pero hindi ko sure. Kung meron kayong impormasyon tungkol dito, edi comment down below lang. So, pinadala tong hubs na to ni Phoenix Wright o ni OB. Ayan. So, ito yung Facebook Marketplace nila. So, ilalagay ko sa description yan. So, ang presyohan ng hubs na to ay yung 6 poles, 1,520. Ang 8 poles naman, 1,830. So, pwede nyo yung i-pick up at ipalalamove nyo na lang. Kung taga-Taguig ka at gusto mong i-pick up, ito yung location nila. Yan yung address. Screenshot mo na lang o i-post mo. Doon kina OB kay Phoenix Wright, meron na rin silang EDS, yung katulad sa akin, yung electronic. Mas mura sa kanila, 16,500 na lang. Kaysa sa ibang nagbebenta nyo, nasa nasa 22K pa, 21K. At least sa kanila mas mura. So ito yung box ng hub, hiwalay siya. Isang front hub, saka rear hub. Yung material niya gawa sa aluminum 6061 T6. Yung axle length niya sa QR ay 100mm, 15 by 100 naman sa true axle. So hindi siya boost. Tapos 32 holes lang, wala siyang 36. Ganun din sa MH8, aluminum 6061, T6, QR 100mm, 15100 sa true axle. Same, but different. But still same. Sabi dito, yung rear hub ng MH6 saka MH8, merong 5 bearing. Ang cassette compatibility niya ay 8-speed hanggang 11-speed. Shimano HG, pang 8-speed at 11-speed. Okay, so sabay-sabay na natin siyang i-unbox. Ito yung front hub nila, ito yung box, walang box art. Yan lang, merong ride without limitation na slogan. So, ito yung QR nila. QR, ito yung front hub. At ito yung quick release adapter. So, itong native di siyang true axle. Ang kasama niyang adapter, literal na pang true axle to QR. Hindi siya yung katulad sa Tanki, end cap yung pinapalitan. Common QR, nothing special, wala naman naiiba sa kanya. Hindi rin naman lightweight. So, ito yung design ng front hub. Itong sa MH8, pa concave siya. Yan, pag ganyan, palubog. Tapos dito naman sa MH6, pa-tapered. Maliit dito sa drive side at palaki naman dito sa non-drive side. Pagdating sa flange, parehas lang. Ito. Normal na butas sa MH8. Tapos, meron siyang dimple dito sa MH6. Sa palagay nyo guys, pang bladed spoke. Hindi ko lang sure kasi wala din tayong bladed spoke na sample. Sa kabitan naman ng rotor, medyo mataba tong sa MH6. Saka dito sa MH8, medyo manipis. Dito naman sa edges, parehas lang silang may kantong ganyan. Yan, ganun din. Parehas lang yung design. Merong butas dito, merong butas dyan for weight saving. Okay, so check natin yung bearing. Pero napapansin ko dito, medyo mahirap tanggalin yung end cap. So, pinasok ko lang yung daliri ko dito tapos trinay ko lang siyang i-wiggle hanggang mabunot siya. Wala, mahirap talaga tanggalin eh. Didiskartehan nyo na lang guys. So, ang bearing nito guys ay 6804-2RS. So, magkabilaan yan, parehas lang. Ganun din dito sa MH8, 6804-2RS. So, magkabilaan, hindi ko natatanggalin, mahirap. So, parehas lang yung bearing. Spin test natin yung bearing. As expected naman sa NBK brand, maganda, smooth. Pero mas masasuggest ko, patakan nyo lang ng chain lube. Kahit isang patak lang. Para malubricate agad yung bulita sa loob. Para pag ginamit nyo, hindi siya mapepuwersa. Kumbaga, mas iswabe yung pag-worn out niya. Sa kulay naman, anodized yung kulay nito guys. Anodized red, anodized purple,
Sa decals niya, printed siya. So, hindi mo matatanggal yan. Dito sa MH6, nakalagay, disc brake ready. Ito, meron siyang spec, QR 100mm. Yun lang yung nakalagay. Tapos yung pangalan niya. Parang linagay na ata dito sa decal yung basic spec. Dito naman sa MH8, mas simple kaysa dito, medyo busy yung decals. So, ito naman guys yung adapter. Madali lang naman gamitin yan. Ipapasok mo lang dito. Tapos pasok mo lang tong QR. Yan na, QR na siya. Mas gusto ko yung ganitong setup kasi mas madali kaysa dun sa hahanap ka pa ng proprietary na QR end cap. Which is kapag nawala, mas mahirap. Unlike sa ganito, madami kang mabibili sa Shopee. Okay, so next naman natin itong rear hub. Ganun din yung box niya, parehas lang dun sa front hub. Ride without limitation, ganun din. So, tanggalin natin. So, ito naman yung MH8. Ito yung QR niya. Ito yung napakalaking rear hub. At ito yun naman yung QR adapter, pero end cap. Ito naman sa MH6, yung skewer, QR end cap, and yung rear hub. Ayan, so out of the box, obvious na obvious. Ang laki ng MH8. Di ba? Parang si Wizard Rad. Ang laki oh. Dito sa MH6, normal na flange lang. Normal size, normal hub. Ito lang yung malaki. So dito sa rear hub, sinamahan naman nila ng pang QR na end cap. Tapos meron din siyang kasamang spacer para sa lower speed na cogs. So parehas lang yung QR ng MH6, ganun din. And ito naman yung skewer nila, ganun pa rin yung common na skewer. Dito sa bearing ng hub, ang bearing niya ay 16287-2RS. Ganun din dito sa kabila sa loob, 16287-RS lang pala, hindi pala 2RS. Dun sa front hub, NBK brand. Pero pagdating dito sa rear hub, wala siyang NBK oh. So, unbranded na bearing. So, ito naman yung parang spacer dito sa axle. And ito yung pre-hub body. Nandito pala yung 5 bearings. 3 yung bearing dito sa pre-hub at dito sa hub 2, syempre. So, 1, 2, 3, 4, saka 5. Yun nga lang, ano na siya. Mabigat na siya guys, mabigat na. Ito pa naiiba dito, yung end cap niya, yun na mismo yung takip ng bearing. Hindi katulad nung sa tangke, di ba? End cap, tapos meron pang rubber seal. Tutuklapin mo yun bago mo ma-access yung bearing. Ito, wala na. End cap na mismo. Yung pulse niya parang hawig ng TH31. Yung lapad ng spring niya parang 5mm. Spring naman, common spring, common tension, malambot. Pasok natin to. Uy, wow! Hindi na natin kailangan ng tali o ano, Ikot nyo lang ng konti. Yan. Ang dali ang dali ibalik. Ang dali ipasok. So, grinder nila guys, yung gilid, yung pinakagilid nitong drive ring. Para kapag sinalpak mo yung pulse, lulubog agad yung pulse. Kaya siya pumapasok agad. Linagyan nila ng parang champering. Kaya ang bilis ipasok yun. Okay, so next, dito naman tayo kay MH8. Ganun din. Tanggalin natin yung end cap. Medyo mahirap siya tanggalin talaga. Come on, goddammit. The hell? This mother... Ayaw matanggal. Yun. Buisit. And then, ugutin natin to. Napakalaking pre-hub. Ang kulit ng hub. Mabuti, Kenkoy. Ang laki. Ito naman yung spacer niya. Maliit, manipis. So, same system din. Same bearing setup. 16287 RS bearing. Dito naman sa harap. Parehas lang din. 16287 RS din na bearing. So, I'm pretty sure parehas din dito sa pre-hub niya. Yung pulse naman niya, parehas lang din dito sa MH6. Ayan, parehas lang sila ng pulse, parehas lang ng stock spring, at parehas din ng parang retainer bakal na ring. Mas pabor ako dito sa MH8 pagdating sa maintenance. Mas madali mo itong mabubuksan
tutuklapin mo lang, lagyan mong langis, lagyan mong grasa, okay na. Unlike dito, sa MH6, nakatago yung bearing. Which is mahirap, ito lang yung malalagyan mo ng grasa o langis. So, yun. May pros and cons, not bad. Yung cons lang na nakikita ko sa MH8, yung ano niya, yung design niya, itong prehab. Saan ka makakita ng ganitong prehab? Sa ganito, may chance ka pang makakita ng kaparehas niya. So, once na nabasag to, nasira, wala na. Olats. Kaya ingatan nyo na lang kung bibili kayo ng MH8. Yun lang talaga, malaki lang yung flange nito. Doon tayo magkakatalo sa pagle-lacing nito. So, kailangan mong magmaliit na rayos. Magmaiksi. Okay, so ito naman yung sound check nitong dalawa. MH6. Ito naman yung sa MH8, yung 8 pulse 3 teeth. Parehas lang silang mahina lang yung tunog, pero ito yung mas matunog, mas malutong. Ito naman, mas matining yung tunog. Pagdating naman sa engagement, guys, parang, parang ratchet. Alas, di ko na maramdaman yung yung delay. Ayan, nakita niyo yan. Yan yung delay niya kasi 6 pulse 3 teeth siya. So, kung naghahanap kayo ng high engagement, yung literal na sobrang high, dito sa MH8, talagang ma-high kayo dyan. High engagement yan. Dito sa MH6, parang nagtangki ka lang din. So, ang part score ko dito kay Mountain Peak Hubs, kay MH6, saka kay MH8, ay 7/10. Yes, medyo mababa ang binigay kong score dahil ang weird ng combination kasi. Sana itong hub na to, ginawa nilang commuter, yung hub shell niya, nilipat na lang sana dito. Eto, manipis yung hub shell, di ba? So sana ito, yung nandito. Tapos yung butas pa nito na parang mukhang kasya yung bladed spoke. Pero kung wala ka naman pakailam doon at gusto mo ng Mountain Peak, gusto mo lang iterno sa bisikleta mo, all Mountain Peak, pwede. Maganda naman yung spin ng bearing. So yun guys, ang review ko dito kay MH6 saka sa MH8 na Mountain Peak Hubs. So, kung nagustuhan mo tong video na to, leave a like. O kung may katanungan ka pa, o may gusto kong dagdag, comment down below lang. Okay? So, yun lang. Ayos! Whee! O kapadyak, kung na-enjoy mo tong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Oh, load ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.